May lakas ng loob ka palang inumin ang tubig mula sa tasa ng asawa ko. Isang linggo matapos ako magkubli bilang ordinaryong empleyado sa sarili kong kumpanya, sinampal ako ng sekretarya niya dahil lang sa hinawakan ko ang kanyang tumbler habang oras ng pananghalian. Hindi niya alam na ako mismo ang totoong may-ari ng Apex Technologies at siya'y wala ng iba kundi isang mapaniranang tahanan na gustong agawin ang asawa ko. Ngayon, panahon na para ibalik ang lahat sa dapat nilang kalagyan. Padadanasin ko sa kanila ang sakit na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Magsisimula na ako sa kwento. Pumasok ako sa kumpanya ng asawa ko nang walang sinumang nakakaalam kung sino talaga ako. Habang oras ng tanghalian, sumimsim lamang ako ng tubig mula sa kanyang tumbler. Kasalanang sukdulang simple. Bigla na lang dumagsa sa akin ang sekretarya niya, sumisigaw kung bakit ko raw ginalaw ang gamit ng kanyang amo nang walang pahintulot. Pinanlamig ang mukha ng asawa ko na marinig na iyon. Ang kumpanyang ito ang bunga ng pawis, dugo at buong buhay na iniyalay ng aking ama. Mula sa isang munting garahe na nagtitipon ng mga piraso ng elektronikong gamit sa isang liblib na eskinita ng Silicon Valley, dinala ng aking ama ang kanyang pangarap hanggang umabot ito sa malapit ng $10 bilyong na halaga. Nang siya'y pumanaw, biglang bumagsak sa aking dalawang balikat ang buong timbang ng isang imperyo at libu-libong empleyadong umaasa rito. Para sa isang batang lumaki sa proteksyon ng pamilya at sa init ng country club, halos hindi ko kayang dalhin ang pasaning iyon. Doon dumating si Kevin Miller, parang ligtas na daungan sa gitna ng bagyo. Isang batang ehekutibong galing sa ordinaryong pamilya, magaling makisalamuha at parang lubos na nakakaunawa sa bigat ng aking pasanin. Ikinasal kami sa gitna ng paninibugho ng mga taong nakapaligid sa amin. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang kumpanyang sagisag ng buong buhay ng aking ama, kagaya ng pagbibigay ng pinakamahalagang regalo. Masaya akong tumabi at naging tapat na may bahay. Araw-araw sa malawak naming tahanan sa Bel Air, inaalagaan ko ang bawat damit niya at inihahanda ang bawat pagkain. Naniwala akong ibabalik ang katapatan kong ito sa anyo ng payapang tahanan at asawang ibubuhos ang lahat para sa negosyo ng pamilya ko. Ipinaubaya ko sa kanya ang lahat ng desisyon sa operasyon, hawak ko na lamang sa papel ang katayuang pangunahing shareholder. Ngunit hindi laging sinusunod ng buhay ang plano at walang hangganan ang kasakiman ng tao. Sa loob ng 3 taon, unti-unting dumami ang mga business trip ni Kevin. Lalong dumami ang mga gabing umuuwi siyang amoy alak at amoy pabangong hindi ko kilala. Dumarami pa nga kasabay ng kita ng kumpanya. Naglaho ang malalambing niyang salita. Madalas niyang iniiwasan ang hapunan ng pamilya at nagagalit siya kapag dinadahilan kong stress sa trabaho. Kumikislap ang instinct ng isang babae. Sabi nga, iisa ang puso ng mag-asawa. Kaya kapag may nakikita kang kahina-hinala sa asawa mo, hindi mo basta-basta maipipikit ang mata. Nadpa siya akong wag nang umupo lamang sa bahay habang naghihintay sa kasinungalingan niya. Sa tulong ni Sarah Jenkins, ang direktor ng HR na naglingkod simula pa noong panahon ng aking ama, gumawa ako ng peking resume at nag-apply sa sarili kong kumpanya bilang ordinaryong entry-level administrative assistant. Paano kaya pinapatakbo ni Kevin ang kumpanya? Paano niya tinatrato ang mga empleyado? At ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao kapag wala akong nakatingin? Gusto kong masaksihan ito ng aking sariling mata. Sa unang araw ko ng trabaho, inilipat ko ang lahat ng mamahaling damit ko sa likod ng aking closet. Sa halip, nagsuot ako ng simpleng puting button-down at navy slacks na binili sa karaniwang tindahan at iginapos ang buhok gamit ang plastic claw clip. Sa loob ng kumikinang na gusaling pangkorporasyon sa downtown Los Angeles, walang sinumang nakakilala kay Chloe Vance, ang totoong may-ari ng Apex Technologies.
Mabilis na lumipas ang umaga sa mga gawaing pang-ordinaryo, pagkopya ng dokumento, paggawa ng kape, paglilinis ng conference room. Sa hapon, inutusan ako ng manager na magdala ng iced coffee sa opisina ng CEO. Habang naglalakad ako sa pamilya na pulang alpombra, na nooy tinataha ko palang bata, hawak ang kamay ng aking ama. Hindi maipaliwanag na damdamin ang sumagi sa akin. Bahagyang nakaawang ang makapal na pintuang mahogani ng opisina ng CEO. May liwanag na tumatagas mula sa siwang. Sa sandaling itinaas ko ang aking kamay para kumatok, nagyelo ako sa narinig kong tinig mula sa loob. Isang nakakasuyang matamis na boses ng babae, mataas at panghahalina ang himig. Agad kong nakilala ang tinig na yon kay Jessica Davis, ang sekretaryang bantog sa kanyang hubog, personal na kinuha ni Kevin 6 na buwan na ang nakalilipas. Pinanlamuyot niyang inilarawan ang asawang nakaupo sa bahay ng CEO bilang walang silbing babae, sumasandig lamang sa tagumpay ng kanyang asawa, nagtatago sa sulok ng kusina ng buong taon nang hindi alam kung paano kumikilos ang negosyo. Buong tatag niyang ipinagmalaki na siya ang kapaki-pakinabang na kanang kamay ng CEO, isang modernong babaeng nararapat makamit ang tunay na tagumpay sa tabi niya. Nanigas ako sa kinatatayuan. Bahagyang ngayanig ang tray na hawak ko. Tahimik akong naghintay na pabulaanan ni Kevin ang mga salitang yon, na pagsabihan ang arogante niyang sekretarya at ipagtanggol ang dangal ng asawang nagkatiwala sa kanya ng buong pamana ng pamilya. Ngunit walang sumalubong na pagtutol. Sa halip, umalingaw-ngaw ang mapanuksong tawa ni Kevin. Sumang-ayon siya sa salita ng kanyang kabit. Tinawag niya akong nakakainip na babaeng nakakulong sa lumang paniniwala. Sinabi niyang, katulad ng pakikisama sa pader ang pamumuhay kasama ko. Nangako siya kay Jessica ng magandang kinabukasan, ipinagmamalaki na ang lahat ng pagtitiis niya'y dahil lamang sa titulo bilang anak ng tagapagtatag at sa kumpiyansang naipon niya sa lupon ng mga direktor. Sinabi niyang kung maghihintay lamang ito ng kaunti hanggang maayos ang lahat, palalayasin niya ako sa bahay, bibigyan siya ng mataas na posisyon at dadalhin sa mataas na lipunan. Nayanig ng husto ang iced coffee sa tray. Ilang patak ang tumilamsik sa likod ng aking kamay. Bumalot ang lamig na nanggaling sa kaibuturan ng aking buong katawan. Bawat salita ng 2 taong nasa loob ay naging matalim na talim. Ginugutay-gutay ang aking hangal na tiwala at debosyong 3 taon kong inialay. Para sa kanila, ang aking katapatan ay walang iba kundi paksa ng panunuya. Kumuha ako ng malalim na hininga at nilunok ang bumbog na bara sa lalamunan. Hindi ako lumuha kahit isang patak. Sa edad kong ito, hindi ko na maaring sumigaw at lumuha tulad ng walang malay na bata sa harap ng pagtatraidor na walang pagpapahalaga sa pagiging desente. Naging kakaibang malinaw ang aking isipan kahit masakit. Itinulak ko ang makapal na pinto gamit ang malamig kong kamay at pumasok ako. Lumangkap ang pinto, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa walang laman na opisina. Nagtataranta ang 2, parang nahuling magnanakaw sa akto. Mabilis na binitiwan ni Kevin ang kamay niyang humihimas sa buhok ni Jessica at nagkunwaring inaayos ang kanyang mamahaling Amerikana para itago ang nangyari. Tumalon si Jessica mula sa sofa. Naglaho ang kulay sa kanyang makapal na make-up. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, nakita na ang badge ng entry level na nakasabit sa aking leeg at agad bumalik ang kanyang arogansiya. Timitigan niya akon parang may dalang patalim sa mga mata. Walang anumang ipinakitang damdamin, lumakad ako ng tahimik. Tila walang ibig sabihin sa mukha. Sinadya kong ituon ang tingin sa mamahaling karpet. Kinampanan ko ang papel ng natatakot na bagong empleyado. Inilapag ko ng tahimik ang iced coffee sa coaster sa ibabaw ng malaking marble desk. Lumapit si Jessica. Malakas na pinukpok ang palad niya sa mesa ng CEO.
Sinaway niya ako sa pinaka-arugating tono. Tinanong kung ito raw ba ang pamantayan ng trabaho sa administrative department. Sinigawan niya akong hindi marunong kumatok bago pumasok sa opisina ng CEO. Kulang sa diskarte para makita kung ano ang ginagawa ng amo. Itinuro niya ang aking damit. Kinutya ang kasimplehan nito na giniiba raw ang kalidad ng mamahaling silid trabaho ng CEO. Pinagbantaan niya akong i-report sa HR at babawasan ang sahod ko. Yumukod ko ang ulo, humingi ng paumanhin at umurong tulad ng pinagsabihang empleyado. Sa sandaling itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha, sumalpok ang liwanag ng kristal na chandelier sa singsing na suot ng kanyang daliri, tumagos sa aking paningin. Tumingin ako pataas at tumitig ng matagal. Hindi makagalaw ang aking mga paa, parang nakadikit sa karpet, at lumamig ang buong katawan ko sa nakakatakot na paninginig. Suot ni Jessica ang isang malaking diamante, ngunit hindi ito ordinaryong piyesang mabibili sa pangkaraniwang tindahan ng alahas. Isang puting ginto na rosas na pumapalibot sa bughaw na sentral na diamante, may magandang ukit sa likod, disenyong gawa ng sarili kong kamay, bunga ng maraming gabing hindi natulog para gawing perpekto. Iyon ang eksaktong disenyo para sa aking 3 anibersaryo. Ang singsing na maingat kong itinago sa aking safe sa bahay, balak kong ipagawa sa isang manggagawa ng alahas sa LA Jewelry District sa susunod na buwan. Bakit nasa kamay ng batang kabit na ito ang aking pinakasekretong disenyo bilang totoong singsing? Iisa lamang ang sagot. Lihim na nasagap ni Kevin ang kombinasyon ng aking safe. Binuksan ito nang walang pahintulot. Ninahaw ang disenyong puno ng pawis at dugo ng kanyang asawa at ibinigay sa ibang babae. Hindi na ito simpleng pang-aabandona. Lumampas ito sa karaniwang pagtataksil. Ang pagbibigay ng custom jewelry design ng asawa sa kabit, ang panlalait sa likod, ang pangako ng kinabukasan sa 3 tao. Napagtanto kong may mas nakakatakot pang katotohanan. Hindi lamang sila lihim na nagkakagiliwan sa likod ko. Nagbabalak sila ng maingat at masamang konspirasyon. Hindi si Jessica ang uri ng babaeng mananalakay sa kasal ng iba dahil lamang sa isang mamahaling bag. Isa siyang tusong mandaragit na naghihintay ng araw na maaalis ang totoong may-ari at maaangkin ang lahat para sa sarili. Binulag ng kayamanan, balak ni Kevin lamunin ang buong imperyo ng Apex Technologies kasama ang kanyang kabit. Tumalikod ako, lumabas, at maingat na isinara ang pinto. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, malino kong naririnig ang tunog ng aking takong sa malamig na sahig na marmol. Naglaho ang galit na unang sumiklab sa akin. Pinalitan ito ng kakaibang kalmado at matibay na lohika. Inihayag ng kaaway ang kanilang tunay na kulay sa pinakawalang hiyang paraan. Hindi na ako maaring maging masunuring asawa. Kailangan kong ipagtanggol ang pamana ng aking ama gamit ang sarili kong mga kamay. Anumang halaga ito, ipakikita ko ng malinaw na ang anak na ito ng tagapagtatag ay hindi babaeng madaling apakan. Opisyal na nagsimula ang laban ng ito ng buhay at kamatayan sa sandaling sumara ang makapal na pintong mahogani. Ang oras ng pananghalian sa Apex Technologies ang pinakamasigla sa buong araw. Malawak ang corporate cafeteria sa ika-6 na palapag, malinaw na nahahati sa 2 bahagi, salamin ng tunay na hierarchy ng kumpanya. Isang panig ay punong-puno ng mga ordinaryong mesa para sa daan-daang regular na empleyado, habang ang kabila ay isang maluho na espasyo na may mararanyang sofa na yari sa balat at maiinit na ilaw na kalaan para sa mga ehekutibo. Doon pinakamalinaw na ipinapakita ang antas ng kapangyarihan sa kumpanya. Dala ang simpleng tray, naglakad ako sa pagitan ng mga mesang puno ng masayang halakakan. Hindi nakatuon ang aking paningin sa pagkain, kundi sa lugar ng mga sofa na yari sa balat. Nakaupo roon si Jessica,
Nakapatong ang isang binti sa kabila ng arogante tulad ng reyna. Maraming ehekutibong nag-aabang sa kanya, naghahanda ng pagkain, nagbubuhos ng tubig, sinusunod ang bawat kagustuhan. Sa mamahaling mesang salamin sa harap niya, nakapatong ang isang makinis at itim na Yeti tumbler. Magandang ukit ang mga inisyal ng aking asawa. Sa sandaling nakita ko ang tumblerang yon, may kumulo sa kaibuturan ng aking sikmura. Iyon ang tumbler na in-order ko ng espesyal mula sa isang dalubhasang manggagawa sa ibang bansa. Inukit ko roon ang mga inisyal ni Kevin para dalhin niya sa trabaho araw-araw. Para sa isang ordinaryong sekretaryang ipinagmalaki sa harap ng maraming ehekutibo, ang isang lubang personal na bagay ng CEO sa kanyang mesa, yon ay isang lantad at walang hiyang pag-aangkin ng pagmamay-ari. Hindi na sila natatakot sa kahit ano. Hayagan nilang ipinapasiklab ang marumi nilang relasyon sa harap ng lahat. Kumuha ako ng malalim na himinga. Sinubukang pakalmahin ang mabilis kong tibok ng puso. Biglang lumihis ang aking direksyon. Matapang akong naglakad papunta sa lugar ng mga ehekutibo. Sa pagdaan ko sa mesa ni Jessica, sinadya kong tumigil. Bigla nang humarap sa akin ang mga tingin ng mga humahanga sa kanya. May halong di kasiyahan at pagkasuklam. Para sa isang mababang empleyadong pumasok sa lugar ng VIP, isang paglabag yon sa hindi nakasulat na batas dito. Kalmadong inilapag ko ang aking tray sa kabilang mesa, kinuha ang itim na tumbler. Binuksan ko ang takip at malalim akong sumimsim. Sa loob ay ang cold brew coffee. Malamig pa rin. Ang pamilyar na lasa, niluto ng aking sariling kamay kaninang madaling araw. Kumalat sa aking dila. Bigla na lang nagyelo ang hangin sa paligid. Para itong daluyong ng malamig na hangin na dumaan. Lumaki ang mga mata ng mga ehekutibo. Nakaawang ang kanilang bibig. Hindi makapaniwalang nakatitig sa walang galang na eksenang nagaganap sa harap nila. Pumailan lang sa pula ang mukha ni Jessica sa galit. May pagkasilaw ang kanyang makapal na make-up. Niyurakan ng malupit ang kanyang pagmamalaki. Tumayo siya ng bigla, malakas na sinampal ang aking tray hanggang mahulog ito sa sahig. Umalingaw-ngaw sa buong malaking cafeteria ang tunog na nagkadurug-durug na seramika. Kumalat ang pagkain sa lahat ng dahon ng sahig na may tisa. Lahat ng empleyadong kumakain ay biglang lumingon sa pagkagulat. Nagdilim ang buong cafeteria sa katahimikan, ang background music lamang ang humuhuni ng mahina. Walang pag-aatubiling lumapit si Jessica. Sinampal niya ako ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ang isang matalas na tunog. Agad na uminit at namanhid ang kaliwang pising iko. Sobrang lakas. Halos uminga ang isang tainga ko. Kaunti akong tumalsik para makabalik sa balanse. Magkahalong dugo at kape ang lasang dumampi sa aking dila. Nakapatong ang kamay sa kanyang baywang, itinuro ni Jessica sa aking mukha ang daliri niyang may suot na ninakaw na disenyo ng singsing. Sinimulan niyang sumigaw ng pinakabastos na wika. Sinumpa niya akong marumi, mangmang na empleyadong walang alam sa sariling kalagayan. Paano ko raw nalapastangan ang personal na gamit ng CEO? Sa harap ng daan-daang nanonood, sinigawan niyang sa kanyang asawa ang tubig na iyon. Sinigaw niyang hindi ko karapatang hawakan kahit isang piraso ng tumbler na iyon. Napamulagat ang buong kafeteriya. Walang gumawa ng pagtatanggol sa akin. Nagtitig lamang sila sa akin, may halong awa at takot sa batang kabit ng CEO. Tumayo akong matuwid. Dahan-dahang pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig gamit ang likod ng kamay. Hindi ako naapektuhan ng pisikal na sakit. Sa katunayan, ang matinding sampal na iyon ang perpektong simula ng buong umagang aking inaabangan. Umabot na sa rurok ang kapalaluan at kahangalan ni Jessica at naghukay siya ng sarili niyang libingan sa harap ng buong kumpanya. Nagkaroon ng daanan ang mga empleyado. Sabay na lumihis ang tingin nila sa mga elevator. Padaras na dumarating si Kevin mula sa pasukan ng kafeterya. Marahil ay narinig ang basagan ng plato
at tiliyan ng kanyang kabit. Bilang puno ng kumpanya, kailangan niyang lumitaw para pigilan ang kaguluhan at panatilihin ang dignidad ng korporasyon. Sa simula, puro inis lamang ang ipinapakita ng mukha ni Kevin, itsura ng isang ehekutibong naabala sa kanyang oras ng pananghalian dahil sa gulo ng kabataang empleyado. Itinulak niya ang dami ng tao, naglakad papunta sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling tumama ang kanyang galit na tingin sa pagkaing nakalat sa sahig at sa babaeng nakatayo, hawak ang namumulang pisingi, biglang tumigil ang mga paa ni Kevin, parang nakatuntong sa bomba. Lubos na nawala ng kulay ang kanyang gwapong mukha. Naging maputla siya, parang multo. Kumitid ang kanyang mga balintataw, nakatuon sa aking walang damdaming mukha. Nanigas ang ehekutibo, parang batong nakatayo sa gitna ng labi. Nanginig ng husto ang kamay niyang nakasabit, namuo ang daliri sa isang kuyom dulot ng matinding takot. Pinulag ng kapangyarihan, hindi napansin ni Jessica ang nakakatakot na pagbabago sa mukha ng kanyang minamahal. Pinalakas ng pagdating ng kanyang makapangyarihang tagatangkilik, ginampanan niya ang papel ng biktima. Tumakbo siya, dumikit sa braso ni Kevin, ikinabit ang kanyang dibdib sa balikat nito. Magsasalita siya ng nakakasuklam. Sinigawan na ito na tawagan na ang seguridad at itaboy ang baliw na babaeng ito. Umiyak siya na sinira ko raw ang kanyang reputasyon sa publiko at hindi marunong kumilos ang empleyado na kialam sa personal na gamit ng CEO. Subalit, binigyang bingi ni Kevin ang mga salita ng kanyang kabit. Hindi siya sumagot, walang ipinakitang hudyat na inaaliw siya, parang sinasakal lang anghel ng kamatayan. Bumukas at sumara ang bibig niya, parang istang nasa labas ng tubig. Ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang malinaw na pangungusap para pigilan ang sitwasyon. Puno ng matinding pagkagulat at pagkalito ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Alam na alam niya kung sino talaga ang babaeng nakatayo sa harap niya. Nakasuot ng simpleng puting damit, kasasampal lang ng kanyang kabit. Hindi pangalan ng administrative assistant ang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Si Chloe Vance, ang totoong may-ari ng upuang inuokupahan ni Kevin bilang CEO at hawak ang lahat ng controlling shares ng imperyo ng Apex Technologies. At higit sa lahat, siya ang legal na asawa na inaakala niyang masunuring naghihintay sa bahay para maghain ng hapunan. Pinanggal ko ang aking kamay sa kaliwang pisingi. Lubos na ipinakita ang 5 marka ng daliri sa aking maputlang balat. Itinaas ko ang ulo at sumalubong sa marahas na nanginginig na mga mata ni Kevin. Dahan-dahang umangat ang sulok ng aking labi sa isang malamig at mapanlait na ngiti. Iyon ang ngiti na hatol kamatayan ng kanyang karera at reputasyon. Hindi ako umiyak, hindi rin ako dumaluhong tulad ng baliw na babaeng bibinbingin ang buhok. Sa katahimikang matalas tulad ng patalim, ginupit ko ng isa-isa ang nagugulumihan ng nerbiyos ng manloloko. Umurong si Kevin, lumunok ng malalim. Pinawisan ng malamig ang kanyang no. Tapos na ang kanilang maruming laro ng pagtatago. Mula ngayon, ako na ang humahawak ng renda ng buhay o kamatayang larong ito. Ang hangin sa cafeteria ay nagiging tahimik na para na bang hinihigpitan ang isang bowstring. Daan-daang katao ang humihinto sa paghinga, nanonood sa drama na halos hindi mapaniwalaan. Patuloy na yumayanig si Jessica sa kanyang takong, marahas na inaalog ang braso ni Kevin. Hinihiling niyang patalsikin ako agad upang maging halimbawa sa ibang empleyado. Nang nakatayo lamang doon si Kevin, parang kinuha ang kanyang kaluluwa, namutla at walang imik, dumaluhong si Jessica para sampalin akong muli. Sa pagkakataong ito, tunay na natakot si Kevin. Nakikita ang kakila-kilabot na kahihinatnan ng gagawin niya. Kumilos ang kanyang instinct na manatiling buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Jessica. Sobrang lakas, halos mawalan ito ng balanse at bumagsak.
Tumitig si Jessica kay Kevin sa pagkakulat. Sumisigaw na bakit niya sinasagabal ang pagtuturo niya ng aral sa isang walang galang. Itinaas ko ang aking kamay. Isinuksok ang magulong pony sa likod ng tainga. Itinuwid ang aking katayuan at itinaas ang aking boses. Umalingaw-ngaw ng malakas, dahan-dahan at malinaw ang aking mga salita. Tinitiyak na hindi maliliban ng daan-daang empleyado kahit isang pantig. Tumitig ako ng diretso kay Jessica. Itinuro ko ang katotohanang ang titulong asawa na kanina lang niyang pinagmalaki sa publiko ay maaga pa at mali. Sinabi ko ng buong tiyaga, ang legal na asawa ni CEO Kevin Miller, ang tanging pangalang nakalista sa marriage certificate na inisyu ng Estado. Ang hindi mapapasubaliang manugang ng pamilya Miller, ibang tao yon. Dahil sa pangunahin ka lang naman, isang walang kahihiyang ikatlong tao na pumasok sa kasal ng iba, ano ang legal na kapangyarihan mo para magpatalsik ng empleyado dito? Anong karapatan mo para ipagmalaking parang sarili mong ari-arian ang Apex Technologies? Sumiklab ang reaksyon ng mga empleyado. Isang malaking gulo ang umalingaw-ngaw, parang nasipa na pugad ng bubuyog. Higit sa imahinasyon ng mga ordinaryong manggagawa ang impormasyong aking inihayag. Ang mga tingin na dati may simpatya sa akin, na yon ay napuntirya sa kay Jessica. May matinding kuryosidad, suklam at hayagang panunuya. Nagiba sa isang iglap ang titulong magiging asawa ng CEO na masipag niyang pinatayo sa pamamagitan ng salapi, naging mga piraso ng kahihiyan na gumupit sa kanyang dignidad. Nangatog si Kevin sa takot. Halos makadurog ang ngipin niya. Hindi na niya kayang tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Lumamon sa kanya ang matinding takot na mawalan ng posisyon bilang CEO. Mawalan ng pondong kanyang nilustay at mawalan ng buong reputasyon. Lumamon ito sa maliit na pagmamalaki ng isang nagtatraidor na lalaki. Nag-aalboroto si Jessica. Sumisigaw na linawin niya kung ano ang nangyayari. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Kevin ang kanyang pulso at himila siya palabas ng kafeterya. Tulad ng kriminal na tumatakas mula sa nasusunog na sunog na sumusunog sa lahat. Pinanood ko ang kahabag-habag at duwag na likod ng dalawang nagtaksil habang naglalaho. Pinagpag ko ang munting alikabok sa manggas ng aking puting damit. Tumama ng husto ang aking unang pasabog. Ang kanilang peking pagmamalaki ay walang awang niyurakan sa harap ng buong kumpanya. Ngunit alam kong sa puso ko, ito'y simula pa lamang. Masyadong magaan ang halagang ito ng kahihiyan kumpara sa dugo at pawis ng aking ama na kanilang sinusubukang sirain. Matapang akong naglakad palabas sa gitna ng nagulat na tao. Handa nang ihagis ang susunod kong legal na lambat. Kahit naglaho na ang takot na anyo ng dalawa sa likod ng pintuan ng elevator, nanatili sa pagkagulat ang buong kafeterya. Mabilis na lumabas sa karamihan si Sarah Jenkins. Hinila ako papunta sa isang sulok malapit sa hagdanan ng emerhensya. Tagapamahala ng HR si Sarah, kasama ng aking ama mula pa nung unang araw ng kumpanya. Mahinahon, mapayapa, laging iniiwasan ang gulo. Pinitawan niya ang aking kamay. Malalim siyang nagbuntong hininga, may halong alalahanin at awa sa kanyang mukha. Pinapayuhan niya akong magmadali pabalik sa aking desk, isulat ang aking resignation letter at umalis kaagad bago dumating ang kapahamakan. Ayon sa kanya, hindi lamang paboritong kabit ni Jessica si Kevin, may kapangyarihan din siyang manipulahin ang HR at lubos na nagagawang durugin ang sinumang sumasagabal sa kanya. Sinabi niyang ginawa kong isang kahangalan ang pagbubuhos ng langis sa apoy. Anya, hindi maaring lumaban ang isang ordinaryong entry-level employee laban sa mga may hawak ng kapangyarihan. Tahimik akong nainig. Naiintindihan ko ang tunay na pag-aalala ni Sarah. Ngunit hindi niya alam kung sino talaga ang batang babaeng nasa harap niya o anong klasing dugong walang takot ang aking minana. Sa halip na magpaliwanag,
Kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa ng slacks. Pinatugtog ko ang audio file na lihim kong na-record kanina, ang bastos na pananakot ni Jessica, ang tunog ng nagkadurug-durug na plato, at ang malakas na tunog ng sampal sa aking pisingi. Buong-buo ang na-record na alitan, malinaw at maliwanag, halos marinig pa ang mapagpatay niyang paghinga habang itinataas ang kamay. Pagkapakinig sa recording, namutla ng husto si Sarah, nanginig ang kaning labi, walang nasambit na kahit isang salita para pigilan ako. Matagal lang nagtatrabaho sa HR, alam niyang lubos kung gaano kabigat ang legal na implikasyon ng ebidensyang ito ng pang-aatake at pandiligalig sa lugar ng trabaho. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa, nagpasalamat kay Sarah ng bahagyan yuko at naglakad papunta sa isang maliit at liblib na opisina sa dulo ng pasilyo na ikatlong palapag. Amoy lumang papel, tinta ng printer at nakakasuklam na hangin ng tambak na dokumento ang opisina. Inupuan ko ang swivel chair sa harap ng isang lumang monitor. Isiniksik ko ang isang USB na may enkriptadong personal na datos sa port. Kumislap ang screen ng computer. Gumawa ako ng maraming enkriptadong folder, maingat na kinopya ang audio file, malinaw kong pinangalan ng ebidensya 1, publikong paglantad ng hindi angkop na relasyon at pang-aatake sa trabaho. Natapos ng matagumpay ang unang hakbang ng plano para talunin ang mga magnanakaw. Nangako ako sa aking sarili na hindi ako lalaban tulad ng basura, nagpapalitan ng suntok o gumigisi ng damit sa kalye. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong tagapagtatag na bumuo ng kumpanyang bilyon-bilyong dolyar gamit ang katalinuhang sugdulan at espiritong matatag tulad ng asero. Gagamitin ko ang malinaw na batas, walang awang panuntunan ng malayang pamilihan at hindi mapapasubaliang ebidensya para mabawi ang lahat ng nasa akin. Akala nila marupok akong bulaklak na nakatira sa lilim ng anino ng aking asawa. Malaki ang naging pagkakamali nila. Sa sandaling lumampas na sa hangganan, magiging bagyo ako na lilinis sa lahat ng katiwalian sa kumpanyang ito. Naitakda na ang unang lambat. Lambat para sa mga dagang lumalamon sa pamana ng aking ama. Isang taong negosyanteng, matalas tumingin ng hinaharap ang aking ama, kahit pa man bago siya namatay. Bago siya nagkasakit, tahimik niya akong tinawag sa kanyang study at lihim na ipinasa sa akin ang isang top-tier system administrator account. Isang digital na backdoor na hindi alam kahit ng kasalukuyang chief technology officer. Ang supreme access na ito ang nagpapahintulot na makita at makuha ang anumang datos sa Apex Technologies, mula sa internal emails hanggang sa accounting ledgers, nang walang naiiwang elektronikong bakas. Nang gabing iyon, nang walang laman ng opisina ng administrasyon, nag-isa akong umupo sa madilim na sulok ng silid. Ikinabit ko ang decryption device sa computer at pinasok ang masalimuot na 64 na karakter na password. Agad lumipat ang screen sa interface ng administrator, berdeng letra sa itim na background. Inaktibo ko ang search function. Sinimulan kong suriin ang bawat email record, mensahe sa internal messenger, at sistema ng pag-apruba ng gastusin sa loob ng 3 taong sa pagkamay si Kevin. Pinanulumo ako ng mga numero at dokumentong lumitaw sa screen dahil ang kasahiman ng tao'y mas malupit kaysa sa anumang sandata. Idina-download ko ang mga resibo ng presidential suite sa mga 5 bituing hotel sa downtown. Resibo ng mamahaling bag na yari sa balat ng buwaya. Resibo ng singsing na diamante. Lahat ng mga maluho na gasto sa libangan ay tusong itinago ni Kevin bilang corporate entertainment fees. Walang hiyang nilustay ang pondo ng kumpanya. Higit pa rito, kahit sa internal na mensahe, gumamit sila ng kodigo. Tinatawagan ng isa't isa na honey at darling. Tinipon ko ang lahat ng material na ito at inilagay sa secured folder na pinangalanang Ebidensya 2, paglustay ng pondo ng korporasyon. Hindi natapos sa pagpapanatili ng kabit
gamit ang pondo ng kumpanya ang katiwalian. Sinaliksi ko pa ang daloy ng kapital para sa magkasamang investment projects. Milyon-milyong dolyar mula sa Apex Technologies ang dumadaloy ng diretsyo sa 3 bagong itinatag na independent media companies sa ilalim ng kunwaring kontrata sa brand promotion na personal na pinirmahan ni Kevin. Kinopya ko ang employer identification numbers nila at agad kong sinaliksik ang 3 entidad sa Delaware Corporate Registry. Nahubaran ang lihim na takip. Pareho ang rehistradong CEO ng 3 shell companies na ito, magkaparehong tirahan at ganap na tumutugma sa pagkakakilanlan ng kapatid at ina ni Jessica Davis. Sistematiko at malawakan dinedrenahing pondo ang ugat na kita ng korporasyon. Hindi na ito basta usapin ng mababang pamantayan moral ng pamilya. Ito'y wire fraud at sadyang paglabag sa federal na regulasyon nagdudulot ng matinding pagkalugi sa pananalapi. Maingat kong kinunan ng screenshot ang lahat ng record ng transaksyon sa bangko at peking kontrata, isinave bilang ebidensya 3. Mapanlinlang na paglilipat ng asset sa pamamagitan ng konspirasyon. Sapat na ang krimen nila para mapadala sila sa federal na bilangguan sa loob ng dekada. Habang bawat marumi nilang record ay aking binabasa, naramdaman kong hindi matiis na insulto sa pamana ng aking ama ang aking pagtitiis sa nakaraang 3 taon. Nang nasecure na ang lahat ng financial evidence sa encrypted USB, malapit na sana akong mag-disconnecta sa sistema nang biglang naalala ko ang isa pang lihim. Bago siya pumanaw, para maiwasan ang pagtagas ng pangunahing teknolohiya, personal na inutusan ng aking ama ang kanyang pinagkakatiwala ang tech team na maglagay ng maliit na lihim na kamera sa loob ng chandelier ng opisina ng CEO. Ang aparatong ito'y nagpapadala ng datos ng direkta sa hiwalay na pribadong storage server. Kabalintunan, naging pinakamakapangyarihang sandata ngayon ang isang sistema ng seguridad upang ubarin ang maskara ng mga taong kinakaharap ng minamahal na anak ng aking ama. Kumonekta ako sa data storage server ng kamera, maingat kong sinala ang footage ng nakaraang 3 buwan. Habang sinusulong ko ang nakakaiinip na footage ng mga meeting, huminto ang aking daliri sa isang partikular na bidyong na-record ng gabi. 2 buwan na ang nakalipas. Sa high-definition screen, malinaw na nakita ko sina Kevin at Jessica. Sa loob ng sagradong opisinang iyon, magkayakap at nagpapakitang gila sila sa mamahaling leather sofa. Malinaw na malinaw ang naitalang audio. Patuloy na hinahaplos ni Jessica ang dibdib ni Kevin, nakikiusap sa kanyang matamis na boses na agarang patalsikin na ang bigat sa bahay at opisyal na tanggapin na siya. Nagrereklamo siyang hindi niya gusto ang pagiging kabit sa kadiliman at hindi gusto ipinapaalam ang kanyang lalaki sa ibang babae. Hinalika ni Kevin ang leeg ng kanyang kabit, nangako sa kanya sa tono ng buong katiyakan. Napakalupit at kasuklam-suklam ng kanyang mga salita, nagpaginhawang takot sa aking buong katawan. Sinabi niyang masigasig siyang nagtatrabaho upang makakuha ng malaking investment mula sa Summit Capital. Idiniin niya sa kanyang kabit na sa sandaling tumama na sa account ng kumpanya ang $100 milyong na bagong pondo, gagamitin niya ang shell companies upang lubos na patuyuin ang core assets at iwanan ang Apex Technologies na walang laman na shell na puno ng utang. Idineklara niyang sa sandaling makuha na lahat ng asset, gagamitin niya ang lahat ng paraan upang pilitin akong pumirma sa divorce papers at sumamsam ng huling sentimo ko. Tinawag niya akong obstacle na kailangan ng itapon sa basurahan. Pinakabrutal na ebidensya, ang 15 minutong bidyong ito, nagpapakita ng baliw na ambisyon na mga halimaw na ito. Inisave ko ang buong high-definition footage, pinangalan ng Ebidensya 4, Konspirasyon para sa pagsakop sa korporasyon. Habang tumitig sa naitim na screen ng computer, naramdaman kong nagiging abo ang huling natitirang piraso ng aking pagsasama. Walang patawad. Hinugot ko ang USB mula sa computer,
itinago sa lihim na bulsa ng aking handbag. Naitakda na ang mga lambat sa bawat daan. Panahon na para sila bawiin sa liwanag ng hustisya at bayaran ang halaga ng kanilang krimen. Habang lumalapit ang takip silim, isa-isang kumikislap ang mga ilaw sa kalye. Pagkatapos ng trabaho, hindi ako bumalik ng diretso sa Bel Air Estate. Tumawag ako ng taxi, papunta sa isang eksklusibong pribadong club na nakatago sa likod ng mga lumang puno sa tahimik na kalye ng Beverly Hills. Sa loob ng lounge na amoy lumang kahoy at mamahaling tabako, naghihintay na sa akin si Robert Sterling, ang aking abogado, sa isang mesang mahogany. Hindi lamang siya veteranong abogadong pangkorporasyon na may malawak na karanasan sa mundo ng negosyo. Kaibigan din siyang tapat na kasama ng aking ama sa mga pakikibakang buhay at kamatayan noong unang itatag ang negosyo. Pinamumunuan niya ngayon ang independent legal team ng Apex Technologies. Tinitiyak ang katarungan at transparency ng buong korporasyon. Pumasok ako sa private room, binati ang ginalang na abogado at maingat na inilagay sa mesa ang USB na may laman na datos. Sa mahinang boses, isinaad ko ang nakakatakot na pangyayari kanina sa lunch at hinilingan si Robert na suriin ang financial evidence at surveillance footage ng direkta sa kanyang laptop. Ang mahinahon at sanay na tingin ng veteranong abogado ay biglang naging matindi ang galit habang nakikita ang masusing estado ng iligal na paglipat ng pondo at lalo na ang malupit na ambisyon ni Kevin sa bidyo. Sa pagngingit-ngingit, pinukpok niya ang kanyang gulang na kamay sa mesang mahogany. Tinawag niyang walang utang na loob, halimaw at taksil si Kevin. Nagbuhos ako ng mainit na tsaa. Inalok ito sa abogado gamit ang dalawang kamay. Pinananatili ang aking matatag at mahinahong disposisyon. Ipinaliwanag ko ang malinaw at hindi nababagong operational plan. Ang unang layunin ay patalsikin si Kevin sa Apex Technologies nang walang anumang pera at pasagutin sa lahat ng pinsala. Ang ikalawang layunin ay ibalik ang aking katayuan bilang hindi mapagtatalunang majority shareholder at bawiin ang buong kontrol sa kumpanya bago matapos ang investment deal. Ang huling layunin ay isumite ang kasong kriminal, hilahin sina Jessica at ang kanyang mga kasabwat sa Shell Company Network sa federal na korte at pasagutin sila sa kanilang krimen. Walang pag-aatubiling sumang-ayang si Robert, may halong paghanga sa kanyang mga mata sa nakitang matinding pagkakahawig ko sa aking yumaong ama. Nangako siyang mananatili sa opisina buong gabi upang personal na isulat ang unilateral divorce petition sa pinakamabigat na kondisyon at sabay isumite ang kumpidensyal na ulat na humihili ng asset freeze sa audit committee agad. Itinakda namin ang oras para ibagsak ang guillotine sa emergency board meeting na itatawag kinabukasan ng umaga. Pinasalamatan ko si Robert, lumabas sa private club na may pananaw ng isang mandirigmang babae paharap sa pinakamabigat na labanan ng kanyang buhay. Nang umabot sa 10:00 ng gabi, huminto ang aking Uber sa harap ng malalaking gintong tarangkahan ng malawak na estate sa Bel Air. Minsang ito ang santuwaryong aking pinang-arap. Ngunit na yon, parang paglakad papunta sa libingan kung saan ibinaon ko ang aking kumikinang na kabataan, kinilabutan ako. Naglakad ako sa foyer, pumasok sa malawak na sala. Nakaupo si Kevin sa mamahaling sofa. Umaapaw sa upos ng sigarilyo ang ashtray sa mesang salamin. Pagkakita niya sa akin, nagmadaling pinatay ang sigarilyo at mabilis na tumayo na may kunwaring matamis na ngiti. Lumapit siya sa akin, inalok ng ice pack at first aid cream. Sa mahinahong boses at mukhang punong-puno ng pagsisisi, ipinaliwanag niyang malaking misunderstanding lamang ang nangyari sa cafeteria kaninang tanghali. Sinimulan niyang isisi ang lahat sa kanyang kabit. Sinabi niyang impulsibo si Jessica at dahil sa kabataan at stress sa trabaho, kumilo siya ng walang galang ng walang pag-iisip. Nangako siyang sa pagpasok niya sa opisina bukas, pagsasabihan niyang mabuti si Jessica, papublikong mapapahingi ng tawad at ibabalik ang aking dangal at karangalan.
Kinampanan niya ang papel ng walang magawang asawang pusoy, nagdurugtong sa pagsaksi sa minamahal na asawang nilalapastangan ng empleyado. Tumayo akong nakahalukip-kip. Walang gusto akong tumanggap sa mahiwagang ice pack. Tumayo lamang ako. Matyagang pinanood ang kanyang kahabag-habag na pagtatanghal. Nang humupa ang kanyang mga salita, tinanong ko siya sa boses na malamig tulad ng bakal. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa misunderstanding? Yun bang misunderstanding na binuksan mo ang aking wall safe? At ginawang singsing pangkasal sa iyong kabit ang aking custom design para sa aming anibersaryo? O iyong misunderstanding na nagtayo ka ng 3 shell company sa Delaware para lustayin ang pondo ng korporasyon at nagbalak na ihiwalay ako at itaboy ng walang anuman? Naparalisa si Kevin sa narinig. Nahulog ang ice pack mula sa kanyang kamay sa karpet. Nagyelo agad ang peking meeting, pinilit ng ipakita. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Dahan-dahang binuksan ko ang aking handbag. Kinuha ang isang tambak na mga kulay na litrato, inihagis sa mesang salamin. Mga screenshot ito mula sa hidden camera footage, nagpapakita ng kanyang pagyakap sa marumi niyang sekretarya at pagbabalak ng kanilang maruming plano. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sinabi sa boses na walang anumang damdamin. Maghanda kang husgahan. Inihayag ko ang ultimatum. Tapos narito ang peking pagganap bilang modelong asawa at panahon na niyang tanggapin ang kanyang nararapat na parusa. Naging tahimik ang sala. Naririnig pa ang hum ng aircon mula sa sulok ng pader. Yumuko si Kevin. Kinuha ang mga kulay na larawan na nanginginig ang kamay. Habang lalo niyang tinitingnan, lalo namang lumalala ang kanyang mukha mula sa maputla hanggang naging matingkad na pula sa kahihiyan at galit. Sumulpot ang tunay na pagkatao ng nakasandaling at sakim na lalaki. Inihagis niya sa mesa ang mga litrato, itinaas ang ulo at tumitig sa akin. Lubos na nagbago ang kanyang asal. Itinuro niya ang aking mukha. Dumadabog na sinabi akong masamang babae. Sinumpa akong may lakas loob umupa ng pribadong investigador para matamata ang sarili niyang asawa. Dinagdagan niya, kung hindi raw siya namuno sa kumpanya araw-gabi sa nakaraang 3 taon, malamang bangkarot na ang Apex Technologies. Inakala niyang siya ang pinakamalaking nag-ambag, ang may karapatang magdesisyon sa lahat. Arogante niyang ipinahayag na siya ang nagtalaga sa lahat ng kasalukuyang miyembro ng lupon ng mga direktor at hindi ako katulad niya. Hiniling niyang punitin ko ang lahat ng dokumento at mamuhay ng tahimik bilang kanyang trophy wife. Kung hindi, banta niya. Kukunin niya ang lahat at itatapon ako sa kalye ng walang anuman. Tumawa ako ng malakas. Maikling tawa, puno ng kawalang respeto, umalingaw-ngaw sa gabi. Lumapit pa ako, harap-harapan kong sinalubong ang kanyang marahas na titig. Wala akong naramdamang takot sa walang katuturang banta niya. Tinitigan ko ang baluktot na mukha ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Minahal ko ng buong puso. Walang ibang naiwan sa aming pagsasama, kundi isang malamig na tumpok ng abo. Idiniklara ko ngayon ang aking huling ultimatum sa tono ng malamig at matalas. Hanggang tanghali bukas, personal mong pipirmahan ang termination papers ni Jessica Davis na may pasensya. Sabay mong ihahayag ng transparent ang lahat ng marital assets at ibabalik ang bawat sentimong nilustay mo sa pondo ng korporasyon. Idinagdag kong kung gagawin niya yon, baka isaalang-alang ko ang amicable divorce para iligtas ang anumang natitirang danggal niya sa harap ng mga empleyado. Pagkarinig ng mga salitang yon, sumulpot ang ugat sa leeg ni Kevin. Pinukpok niya ang pitsal ng tubig sa mesa. Tinanggihan ang aking alok gamit ang pinakabastos na wika. Sinabi niyang itigil ko na raw ang aking pangarap. Sinigawan niya akong umalis sa kanyang paningin ngayong gabi. Sinabi niyang wag na akong magpapakita sa kumpanya muli. Hindi ko na ipinagtalo pa. Kalmadong kinuha ko ang aking handbag, tumalikod, naglakad papunta sa pintuan.
Umalingaw-ngaw ang ritmo ng aking takong sa nakapadron na tisa ng courtyard. Sa loob ng bulsa ng aking jacket, kumikislap ang pulang ilaw ng lihim na audio recorder. Buong-buo na i-record ang banta ng pagsakop sa korporasyon at hayagang palilibak niya sa batas, naging hindi mapapasubaliyang huling baraha. Kinaumagahan, sobrang linaw ng kalangitan ng Los Angeles. Bumuhos ang maningning na liwanag ng araw sa mga bintana ng hotel suite kung saan ako nanununduhan. Nagising ako ng maaga, naghanda sa harap ng malaking salamin. Hindi na ako ang takot na entry-level employee ngayon. Pinili kong isuot ang isang makapangyarihang burgundy-tailored power suit. Niyakap ng matalas na hiwa ang aking payat, ngunit matibay na pangangatawan. Tumusok sa kumpiyansa ang ritmo ng aking matuwid na itim na takong. Itinaas ko ang aking buhok sa klasikong estilo. Nagsuot ng sopistikadong pulang lipstick. Nagising na ang tunay na Panginoon ng imperyo ng Apex Technologies, handa na sa labanan. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating ang itim na SUV na aking tinawagan sa harap ng lobby ng corporate headquarters. Bumaba ako sa sasakyan, naglakad sa revolving pintuang, salamin ng may dignidad. Lumaki ang mga mata ng receptionist sa dramatikong pagbabagong nakita niya. Hindi nila alam na ang sopistikadong babaeng ito ang parehong empleyado na sinampal sa kafeterya kahapon. Hindi pinansin ang mga kuryosong tingin sa paligid. Dumiretso ako sa executive elevator. Sa parehong sandali, isang emergency email mula sa internal HR system ang ipinadala ng sabay-sabay sa computer ng libu-libong empleyado sa buong korporasyon. Maikli ang nilalaman ng email, ngunit ganap ang kapangyarihan nitong sumira. Malinaw na sinabi ng notice na agad pinatalsik ang sekretarya ng CEO, si Jessica Davis, may pasensya, hiniling na kaagad isuko ang mga tungkulin at saluhin ng seguridad palabas ng gusali. Umalog ang bawat departamento, parang bumbang nahulog sa tahimik na lawa. Sumiklab ang bulungan sa lahat ng dako, ngunit hindi pa yon ang lahat. Nagpadala ng pangalawang notice ang sistema eksklusibo para sa mga senior executive. Bilang pinuno ng independent legal team, nagpadala si Robert Sterling ng opisyal na sulat na humihiling ng emergency board of directors meeting kinaumagahan. Nakabold sa pula ang dahilan ng meeting. Emergency review hinggil sa moral fitness at financial liabilities ng CEO. Dumating na ang malaking bagyo, lubos na umihip-palayo sa lahat ng pekeng kapayapaan. Bumaba ako sa elevator sa pinakamataas na palapag ng mga ehekutibo kung saan matatagpuan ang pangunahing boardroom. Tahimik ang pasilyo, ang tunog lamang ng aking yapak ang umaalingaw-ngaw. Hawak ko sa aking kamay ang itim na binder na puno ng hindi mapapasubaliang ebidensyang inihanda ni Robert Sterling at ako ng buong gabi. Tumitibok ng malakas ang aking puso. Hininga ko ng malalim ang malamig na hangin, itinaas ang ulo, naglakad palapit sa mabigat na pintuang kahoy. Lumampas akong 2 malalaking pinto na may detalyadong ukep. Sa likod ng mga pintuang ito, ang pugad ng mga taksil at dito ko rin babawiin ang katarungan ng aking pamilya. Nagulat ang sekretaryang nakatayo sa harap ng pinto nang makita ako. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang braso para harangan ang daan. Nautal na sinabi na may meeting na closed door na nagaganap. Iginiit niyang walang sinumang hindi autorisado ang dapat pumasok. Sinilip ko siya ng matalas. Sa hindi nakikitang presyon na lumalabas mula sa babaeng nakasuot ng pulang Amerikana, umurong ang sekretarya. Hindi niya namalayang ibinaba ang kanyang braso. Kalmadong lumampas ako sa kanya. Itinulak ang mabigat na pinto gamit ang 2 kamay. Umalingaw-ngaw ang malagkit na tunog ng bisagra. Ginugupo ang matinding atmosfera sa loob. Bumukas ng ganap ang pinto. Lahat ng mga tingin ng board of directors at mga miyembro ng audit committee ay napuntirya sa akin habang pumapasok. Nakaupo si Kevin sa ulo ng mesa. Manipis ang kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata
dulot ng walang tulog at pagkabalisa. Pagkakita niya sa akin, matapang akong naglalakad. Reaksyon niya ay parang ahas na natuntungan ng buntot. Pinukpok niya ang kanyang kamao sa mesa. Sumigaw na tawagan ang seguridad at agad itaboy ang manghihimasok na ito. Hindi ko pinansin ang kanyang desperadong galit. Mahinahon at matatag akong naglakad palapit sa gitna ng Oval Conference Table. Tinignan ko isa-isa ang sanay na mga mukha sa paligid ng mesa. Karamihan sa kanila ay malalaking shareholder at mga senior figure na sumama sa aking ama sa kahirapan para itayo ang kumpanya. Nakatitig sila sa akin ng nagugulat, may iba pang nakasimangot, mukhang sinusubukang alalahanin kung sino ang babaeng nakatayo sa harap nila. Pinukpok ko ng malakas ang itim na binder sa mesang salamin. Nagpasigla sa kuryosidad ng lahat ang matalas na tunog. Itinuwid ko ang aking likod, inilagay ang dalawang kamay sa mesa, nagsalita sa boses na napakalinaw at malenaw. Tumimbang sa aking mga salita ang bigat ng tunay na otoridad. Ang pangalan ko ay Chloe Vance, anak ng tagapagtatag ng Apex Technologies Corporation. Ako ang legal na kinatawang humahawak ng 51% ng controlling shares, ang majority shareholder na may pinakamataas na boto. At sa huli, ako ang nag-iisang legal na asawa ni CEO Kevin Miller. Nahulog sa kakaibang katahimikan ang buong boardroom. Lubos na nasira ang peking otoridad na maingat na itinayo ni Kevin sa loob ng 3 taon dahil sa aking deklarasyon. Opisyal na binaligtad ang larong ito ng buhay o kamatayan. Nagdulot na matinding alon ng pagkagulat ang bigla ang aking pagdating at deklarasyon ng pagkakakilanlan. Nanigas ang buong katawan ni Kevin parang tinamaan ng kidlat. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang panga halos magdurugo. Binuka niya ang kanyang bibig para magpalusot. Ngunit nasakal ang kanyang lalamunan. Walang lumabas na salita. Nagsimulang bumulong-bulong ang mga senior board member. Tumayo ng bigla si Arthur Hughes, vice chairman ng Lupon at pinakamatalik na kaibigan ng aking ama. Inayos niya ang kanyang salaming pambasa, tumiting ng husto sa akin at nakita ang bakas ng aking ama sa aking mukha. Bumaha ang kanyang mga mata sa luha. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Binuksan ko ang itim na binder, naglakad sa paligid, ipinamahagi ng direkta sa bawat board member ang mga kopya ng ebidensyang dokumento. Umalingaw-ngaw ng ritmiko ang tunog ng paglipat ng pahina. Nakatayo sa gitna ng boardroom, sa boses na matalas tulad ng patalim, isa-isa kong inilarawan ng detalyado ang astronomical na panloloko ni Kevin. Pinatunayan ko ang masusing pagpapalit ng pondo, nagpapakita na milyon-milyong dolyar ng pondo ng korporasyon ang sinadya at iligal na ipinadala ni Kevin ng direkta sa 3 shell company sa media. Inilantad ko ng malinaw ang direktang ugnayang pampamilya sa pagitan ng rehistradong CEO ng mga kumpanyang iyon at ni Jessica Davis. Hayagang inilantad sa putit itim na dokumentong sinertipikahan ng bangko ang marumi nilang katotohanan na ginamit niya ang pondo ng korporasyon para suportahan ang kanyang kabit. Habang binabasa ng mga senior shareholder, lalo na ni Vice Chairman Hughes ang mga dokumento, kumupas ang kulay sa kanilang mga mukha. Tumingkad sa pula sa galit ang mukha ni Hughes, nanginig ang kanyang kamay habang hawak ang mga papel. Pinukpok niya ang tambak ng dokumento sa mesa, sinumpa si Kevin, tinawag siyang walang utang na loob at walang hiyang magnanakaw na nagnakaw sa dugo at buhay ng kumpanya. Nahulog si Kevin sa matinding panik. Dumadaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Desperado siyang nag-iisip ng patalastas gamit ang pinakabaluktot na lohika. Iginiit niyang lehitimong investment sa negosyo yon para palawakin ang media division ng korporasyon bago kumuha ng pondo mula sa labas. Matigas niyang itinanggi ang anumang koneksyon sa mga grupo ng interes sa labas. Sinaktan niya ako, sinabi akong sinusubukang siraan ang CEO gamit ang peking dokumento dahil sa personal na hinanakit.
Hindi ako kumibo kahit kaunti sa walang hiyang panlilibak ni Kevin. Isang lulubog na tao'y kakapit sa kahit ano. Numiti ako ng malamig, kinuha ang aking telpono mula sa bulsa ng Amerikana, naglakad papunta sa control podium ng central projector. Ikinabit ko ang cable, ipinrojeksyon ang aking screen ng malaki sa puting pader sa harap ng conference table. Tinamaan ng liwanag mula sa projector ang maputlang takot na mukha ni Kevin. Lumika ng malupit at kahabag-habag na eksena. Pinindot ko ang play button sa surveillance video. Ipinakita ng high-definition footage si Kevin at Jessica, magkayakap at nagpapakitang gila sa sofa, sa parehong sagradong espasyo 2 buwan na ang nakalipas. Malinaw na malinaw ang audio mula sa speaker ng boardroom. Ang mataas na boses ng kabit, nakikiusap na patalsikin agad ang asawa sa bahay. At pagkatapos, ang pinaka-nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang malamig at malamang na boses ni Kevin, may tiwalang inilarawan ang plano para patuyuin ang pangunahing assets. Hayagan ng isinaadang konspirasyon na gamitin ang pondo mula sa Summit Capital para gutay-gutayin ang Apex Technologies. Pagkatapos, ay pilitin ako magpahiwalay para tapusin ang pagnanakaw. Naging matinding talim ang sarili niyang boses sa video. Tumago sa lahat niyang peking dahilan. Sumiklab sa galit ang buong boardroom. Kahit ang neutral na shareholder na tahimik buong panahon ay pumukpok sa kanilang mesa, tagprotesta sa moral na pagkabulok at matinding paglabag ng CEO sa federal na batas. Tumayo ng matuwid si Vice Chairman Hughes, na mula sa galit ang kanyang mukha. Malakas na himiling na agad itigil ang meeting para isulat ang incident report. Lubos na nawalan ng lakas si Kevin para lumaban. Habang nanginginig at humuhupa ang kanyang mga binti, bumagsak ang kanyang malaking katawan sa upuang yari sa balat. Ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pagmamalaki, reputasyon, at peking kayamanan ay ganap na nawasak sa loob lamang ng 15 minuto. Tumayo ang pinuno ng audit committee, idineklara ang mosyon na agad suspendihin ang lahat ng tungkulin ni CEO Kevin Miller at iboto ito. Kasabay nito, lahat ng ebidensyang dokumento ay maingat na isasara at direktang ipasa sa mga federal na piskal. Naihatid na ang huling suntok. Malapit na ngayong matanggap ng taksil ang nararapat niyang parusa para sa kanyang krimen. Bago pa man natapos magmungkahi ang pinuno ng audit committee ng boto para sa pagpapatalsik, malakas na bumukas muli ang mabigat na pintuang kahoy ng boardroom. Tumakbo si Jessica Davis, hingal na hingal. Magulo ang kanyang buhok, sira ang makeup na may maskara na dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Lubos niyang hindi pinansin ang presensya ng mga makapangyarihang shareholder na tahimik na nakaupo sa paligid ng oval table. Tumakbo siya ng diretsyo papunta kay Kevin, nakayuko sa kawalan ng pag-asa. Hinawakan niya ang lapel ng mamahaling Amerikana ni Kevin, sumigaw na hilingin sa kanya na agad ayusin ang lahat. Umiyak siya at nagreklamo na dinala ng HR ang seguridad, sinalakay ang kanyang desk, ibinalot ang kanyang gamit sa karton, at itinapon siya sa labas parang kriminal. Marahas na inalog ni Jessica ang balikat ni Kevin. Hiniling na pirmahan niya agad ang utos para patalsikin ang direktor ng HR na nangahas sumawak sa kanyang posisyon. Dahan-dahang itinaas ni Kevin ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata tulad ng ngasilo na hayop. Sa halip na aliwin ang kanyang kabit tulad ng dati, kinuyom niya ang kanyang panga. Sinampal si Jessica ng buong lakas. Ang lakas ng isang malakas na lalaking pinakain ng pot ang nagtulak sa kanyang balanse. Bumagsak siya sa karpet. Tumayo si Kevin. Ibinuhos ang lahat ng kanyang galit, kahihiyan at takot sa babaeng tinuturing niyang ugat ng lahat niyang sakuna. Itinuro niya ang mukha ni Jessica. Sinumpa siya sa pinakabastos na wika. Tinawag niya itong tanga, walang silbing manghuhuli ng yaman na walang katapusang kasakiman ang sumira sa kanyang maluwalhating karera at lahat ng nasa kanya.
Sa duwag na galaw, isinisi niya ang lahat dito. Iginiit sa harap ng lupon na siniil siya ni Jessica gamit ang kanyang anyo at minanipulang gumawa ng hindi etikal na gawain. Itinanggi niya ang lahat ng kanyang damdamin, sinasabing isa lamang siyang biktima ng masalimuot na honey trap na inilatag ni Jessica. Hawak ang kanyang namumulang pisingi. Nakatingin ang nakakatakot si Jessica habang nakikita ang lalaking nangako sa kanya ng buhay-ayang, nagbago ng saloobin at walang awang tumugon sa kanya. Hindi sinasadyang napalingon ang kanyang tingin sa malaking screen ng projector sa pader. Nakapos ang video sa eksena ng kanilang pagyakap sa sofa. Nagbabalak nakawin ang assets ng kumpanya. Lubos siyang bumagsak. Matinding kahihiyan ng pagkalantad bilang tunay na mukha ng isang homewrecker. Sa harap ng lahat ng senior executive, ang lumagot sa huling sinulid ng kanyang katinuan. Sumisigaw parang baliw. Tumalon si Jessica at sinimulang kalmutin ang mukha ni Kevin. Sinumpa niya itong duwag at walang pananagutang basura sa paggamit at pagtatapon sa kanya. Ang dalawang taksil na minsang natulog sa parehong kama at nagbalak na kawin ng dugo at pawis ng aking pamilya ay nagkakagatan at nag-aaway sa sahig ng boardroom tulad ng dalawang ligaw na asong nag-aaway sa pagkain. Sumimangot si Vice Chairman Hughes sa marumi at pangit na eksenang ito. Pinukpok niya ng malakas ang kanyang mesa, inutusan ang security team na manghimasok. 6 na malalakas na gwardiyang nakauniporme sa itim ang mabilis na pumasok. Sa profesional na kahusayan, pinaamo nila ang dalawa, ipinikot ang braso nila sa likod, hinila palabas ng boardroom. Naglaho ang kanilang malulupit na sumpa at tiliyan sa likod ng nagsasarang pintuan ng elevator. Nabalik ang orihinal na katahimikan ng malawak na boardroom. Ngunit mabigat pa rin ang hangin sa galit at pagkagulat, lubos ng nalinis ang basura sa bahay. Panahon na ngayon para personal kong muling itayo ang imperyong itinayo ng aking ama mula sa mga guho. Ang kahihiyahiyang pagpapatalsik sa CEO kasulod ng financial fraud ay lumikha ng malaking puwang ng kapangyarihan sa lubang mas sensitibong panahon. Sa loob lamang na 1 linggo, isang senior na delegasyon mula sa Summit Capital ang nakatagdang dumating sa Los Angeles para sa huling pagpupulong ng negosasyon, magpapasya kung magbubuhos ng $100 milyong sa Apex Technologies. Mahalagang proyekto ito para sa direksyon ng pag-unlad ng aming pangunahing teknolohiya. Malinaw na ang pagkawala ng CEO bago pa makuha ang investment ay maghahatid ng matinding kaguluhan sa kumpanya. Nababalisa ng husto ang ilang shareholder sa boardroom. Sila'y nagbubulungan, nag-aalala na maglalaho ang multi-bilyong dollar na deal dahil sa kahihiyahiyang personal na iskandalong ito. Mahinaon kong tinipon ang mga ebidensyang dokumento sa mesang salamin, hinarap ang buong board of directors, tumayo ng dignidad at malinaw na tono, may kumpiyansang anyo na binuo ng walang takot na dugo ng pamilyang Vance. Matatag kong inilahad ang isang crisis resolution plan. Iminungkahi ko si Vice Chairman Hughes, isang mataas na respetadong veterano sa mundo ng negosyo at pinakamatandang founding member para sa posisyon ng interim chairman ng Lupon. Ang kanyang presensya ay magiging matibay na haligi upang patatagin ang panloob na atmosfera sa panahon ng malagim na transisyon at panatilihin ang tiwala ng aming mga strategic partner. Hinggil sa pang-araw-araw na operasyon, ipinahayag kong bilang kinatawa ng majority shareholder, personal akong magiging acting CEO sa harap ng buong Lupon. Nanghako akong aayusin ang gulo sa pananalapi na iniwan ni Kevin sa pinakamaitling panahon at sasarhan ang lahat ng butas kung saan tumatagas ang pondo. Sabay kong inihayag na personal kong pamumunuan ang negotiation team at makikipag-usap ng direkta sa delegasyon ng Summit Capital. Para makamit ang ganap na tiwala ng lahat, hiniling kong buksan muli ang projector at malino kong inilahad ang restructuring plan para sa bawat departamento at ang estratehiya para sa monetization. Ito ang orihinal na makabagong strategic legacy ng aking ama na kami ni Robert Sterling
ay buong gabing inakma sa kasalukuyang realidad. Ang matatalas na numero, ang matalinong strategic vision at ang walang pasubaling kapasyahan ko ay ganap na nakahikayat kahit sa pinakasanay at kritikal na senior shareholder. Paulit-ulit na tumango si Vice Chairman Hughes, nagsasalita ng mga papuring may matinding paghanga. Sa likod ng kanyang salaming pambasa, makikitang nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki sa matatag na anak ng kanyang matagal ng kaibigan. Agad tumawag ang pinuno ng audit committee ng bukas na boto. 100% ng board members ang nag-angat ng kamay sa pagsang-ayon. Naipasa kaagad sa mesa ang mga resolusyon ng appointment at dismissal. Naging epektibo ang mga desisyon sa sandaling tumama ang martilyo sa mesa. Mula noon, opisyal na binaligtad ni Chloe Vance ang takbo ng pangyayari. Pumasok ako sa malupit na entablado ng negosyo ng Amerika para protektahan at palagiin ang mahalagang pamana ng aking ama. Nang hapong yon, inutusan ko ang administrative staff na ilipat ang lahat ng aking personal na gamit mula sa makitid na opisinang parang bodega sa ikatlong palapag papunta sa malawak na executive space ng opisina ng CEO. Ang unang ginawa ko, pagkakuha ko ng opisina, ay magdala ng propesyonal na koponan ng paglilinis at pagdesimpekta. Inutusan ko silang itapon ang buong leather sofa set at palitan ang lahat ng window blinds. Ayaw kong maiwan kahit isang marumi at pangit na bakas ng dalawang kriminal na ito sa sagradong espasyong ito na pinaghirapan ng aking ama. Sa ilalim ng mahigpit na direksyon ng bagong acting CEO, opisyal na nagsimula ang malawakang internal purge. Mabilis na kumalat ang balita na inalisa ng buong awtoridad si Kevin at itinaboy ng seguridad. Bumagsak sa matinding panik ang mga taong dati umaalipusta sa kanya at nakikibahagi sa kanyang katiwalian. Alam nilang lubos na nilantad ng internal security network na personal kong pinamahalaan ang buong kadena ng katiwalian hanggang sa pinakaugat. Kinaumagahan, nakapila ang Chief Financial Officer at Director ng Media Projects sa labas ng aking opisina. Maputla ang kanilang mukha, nanginginig ang kanilang katawan. Dala nila ang mga tambak ng lihim na ledger at binder, kusang isinumite ang lahat ng ebidensyang nagpapatunay sa iligal na utos ni Kevin, sinusubukang pagaanin ang kanilang parusa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan. Inamin nila ang buong proseso ng pagpapaikot ng pondo, nagmamakaawang patawarin sila at huwag dalhin sa FBI. Tinanggap ko ang mga peking dokumentong yon nang walang emosyon. At agad kong pinirmahan ang utos na sinuspende ang buong sangkot na korap, kinaltasan ang kanilang akses sa lahat ng sistema habang naghihintay ng ganap na audit. Naglaan ako ng malaking halaga para magdala ng top-tier na pambansang accounting firm, pinagtatrabaho sila araw-gabi. Masusing inimbestigahan at kinrus-check ng mga eksperto ang bawat maliit na numero at kahina-hinalang resibo sa nakaraang 3 taon. Unti-unting napunan ang mga butas sa pananalapi na dulot ng kahihiya-hiyang pagdrenahe ng pondo papunta sa mga shell company sa tulong ng mga federal na otoridad sa pagbabangko. Matagumpay na na-freeze ang milyon-milyong dolyar na natagas na pondo, ngayon ay isinasagawa na ang proseso ng pagbabalik ng buong halaga sa kumpanya. Dumaan ang korporasyon sa malupit, ngunit mapagpasyang malaking operasyon para ganap na alisin ang malignant na tumor na lumalamon sa kanyang sigla. Maraming inkompetente at korap na manager ang agad pinalitan ng mga may talentong batang individual na napatunayang may magandang moralidad. Sa kabila ng malalaking pagbabago sa pamumuno, umangat ng husto ang moral ng libu-libong empleyado. Mahigpit na naitatag muli ang malinis at patas na disiplina. Parang kinadenang makina na binuhusan ng bagong langis, puspos ng enerhiya ang Apex Technologies, naghahanda sa malaking pagsulong sa stock market. Mabilis ang takbo ng legal na pamamaraan sa ilalim ng absolutong higpit ng batas. Mabilis na hinawakan ng Los Angeles Superior Court ang kaso ng aking diborsuyo sa loob lamang ng isang hearing.
Salamat sa dedikadong tulong ni Robert Sterling at sa hindi mapapasubali ang ebidensya ng pangangalo niya at iligal na paglipat ng marital assets, itinaboy si Kevin ng halos walang anuman. Inalisan siya ng korte ng lahat ng karapatan sa Bel Air Estate. Kasabay nito, inutusan siyang magbayad para sa defamation, emotional distress, at pinsalang aking personal na natamo. Lulubog siya sa milyon-milyong dolyar na utang. Ngunit hindi natapos sa civil court ang tunay na trahedya ng sakim. Sa sandaling matapos ang proseso ng diborsuyo, agad inilunsad ng mga federal na piskal ang kanilang investigasyon. Nagpa siyang isakdal siya ng Department of Justice sa kasong kriminal. Inaresto si Kevin sa kasong aggravated wire fraud at corporate embezzlement. Isinuot ang malamig na esposang asero. Sa publikong federal na paglilitis, lubos nang naglaho ang marangal na anyo ng dating CEO na minsang namuno sa mundo ng negosyo. Nakasuot ng kulay na prison jumpsuit, nakayuko sa upuan ng nasasakdal na may marupok na katawan si Kevin. Nakayuko siya ng malalim, hindi makatingin sa kahit sino. Hinatulan siya ng federal na hukom ng angkop na sentensyang 15 taon sa federal na bilangguan. Hindi rin nakaiwas sa lambat na hustisya ang kanyang malupit na kasabwat na si Jessica Davis. Imilantad ng detalyadong record ng investigasyon na siya ang pinakamahalagang tagapamagitan sa pagtatatag ng shell companies, pagpepeke ng opisyal ng dokumento, at pagtanggap ng komersyal na suhol mula sa mga subkontraktor. Hindi na iligtas ng peking luha at malungkot na kwento na ibinuga niya sa korte ang kanyang malaking krimen. Pinukpok ng hukom ang martilyo, hinatulan si Jessica ng 10 taong pagkabilanggo. Ang 2 taong walang pakialam sa dignidad ng tao at nagbalak na kawin ang dugo at pawis ng aking pamilya sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na pamamaraan, sa huli ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga, isinakripisyo ang kanilang kabataan at buong kinabukasan sa likod ng malabig na bakal. Naparusahan ang masama at nakamit ang hustisya sa pinakalubos at walang awa na paraan. Eksaktong 1 taon na ang lumipas mula nang humampas ang bagyo ng internal purge sa kumpanya. Sa ilalim ng aking matatag na pamumuno at matalas, mapagpasyang pag-iisip strategical, hindi lamang lubos na nalampasan ng Apex Technologies ang krisis, kundi lumipad ng mas matibay kaysa noon. Naging napakatagumpay ang masinsinang negosasyon sa Summit Capital, malayang lumampas sa aming inaasahan. At sa malaking pondong iyon, nakumpleto at inilunsad namin ang makabagong tech product na pinangalan ng Nexus, isang susunod na henerasyong AI microchip na binuo at ginawa ng direkta ng mga utak ng mga inhinyerong Amerikano. Naging makasaysayang panahon ng pagbabago ang paglabas ng produktong ito, ipinagmalaking iniukit ang pangalan ng Apex Technologies sa pandaigdigang mapa ng teknolohiya. Idinaos ng grande ang press conference para sa paglulunsad ng bagong produkto sa pangunahing bulwagan ng Los Angeles Convention Center. Patuloy na kumikislap ang flash ng kamera mula sa daan-daang media outlet kasabay ng matinding palakpakan mula sa aming mga strategic partner at empleyado. Lumapit ako sa gitnang podium. Nakasuot ako ng espesyal na dinisenyong sopistikadong puting power suit. May kumpiyansang ngiti, malinaw kong ipinakilala ang superior na pagganap ng Nexus microchip at ang mga praktikal na aplikasyon nito. Ang karisma, malumanay na disposisyon at matalas na talino ng isang tunay na babaeng pinuno ay matingkad na nagningning, lubos na dinurog ang anumang natitirang masamang pagdududa sa aking kakayahan sa pamamahala. Pagkatapos ng technical presentation, may matapang na veteranong financial reporter na tumayo, nagtanong tungkol sa mabigat na personal na pangsubok na aking dinanas sa nakaraan. Sa harap ng daan-daang taong naghihintay ng aking sagot, kalmadong hinarap ko ang aking nakaraan. Ngumiti ako ng banayad, tumitig ng diretso sa lente ng kamera, nagsalita na may matatag na paninindigan. Hindi ako kailanman tinukoy, ni babaliin ng isang nabigong pagsasama o isang kasuklam-suklam na pangtataksil.
Ang kahirapan at pagsubok ay simpleng hasaan na nagpapatigas sa kalooban at desisyon ng isang pinuno, ginagawa itong mas matibay pa. Nang gabing yun, matapos ang matagumpay na celebration party, bumalik ako sa aking opisina sa pinakamataas na palapag ng tower. Tahimik akong tumayo sa harap ng malalaking binta ng sahig hanggang kisame. Sumimsim ng kaunting bittersweet na red wine, tumingin sa kumikinang at walang hanggang ilaw ng Los Angeles skyline. Habang lumalalim ang gabi, walang humpay na gumagalaw ang mga linya ng sasakyan sa ibaba. Parang walang tigil na agos ng abalang buhay. Pagkadanas ng maraming pagbabaling at masakit na pangyayari, biglang napagtanto ko ang isang matayog na katotohanan. Sa lipunang ito, hindi kailanman matatagpuan sa marupok na panata ng pag-ibig ng isang lalaki o sa isang piraso ng papel tulad ng marriage certificate ang pinakamatatag at ligtas na haligi ng suporta ng isang babae. Ang pinakamakapangyarihang sandata para protektahan ang sarili mo ay ang kakayahang maging independyente sa pananalapi, ang isang matalas na pag-iisip, at ang kapangyarihang bumangon ng may dignidad mula sa abo para itayo ang sarili mong maluwalhating imperyo gamit ang sarili mong mga kamay.